Pangatlong beses na, ngayong buwan, hindi pa rin makita ang pinuno ng Yunsiu Pavilion. Kaibigan, ako si Li Guanqi. Napadaan lang para bumati. Ayos lang. Ako si Wang Mingru. Kung hindi ka naman abala, kaibigan, bakit hindi tayo umupo at magkwentuhan? Ang sarap ng alak. Kaibigan, isa ka palang immortal na umakyat mula sa spirit realm. Ang sarap talaga ng alak. May koneksyon tayo, kuya. Regalo ko na sa'yo tong ala. Maraming salamat, kaibigan. Ako ang sect master ng Changtian Sect. Kung may oras ka sa hinahara, malugod kang tinatanggap sa Changtian Sect. Ako ang sect master ng Guanyun Sect. Ikaw ang sect master ng Guanyun Sect. Alam ni Kuya Wang. Hindi kita kilala. Pero ngayon, sa Hilagang Hangganan, lahat ng malalaking sekta at pamilya. Sino ang hindi nakakakilala sa Guanyun Sect? Kahit na hindi kasing sikat ang Guanyun Sect tulad ng Yunsiu Pavilion sa Bichuan Prefecture, nakakakuha pa rin ito ng atensyon. Tutal. Nagganong tanong din ako ngayon. Narinig ko na ang pinuno ng Yunsiu Pavilion, si Yunzi, ay nag-retreat para pag-aralan ang isang bagong sining. Mahigit 1 buwan na yan. Pero wala pa ring balita. Mukhang ang retreat ni Xiao ay posibleng isang pagkukunwari lang. Ikaw ba yan? Pasensya na sa abala, Senyor. Ang pangalan ko ay Tsimu. Ginoo, gusto niyo po bang umorder ng mga ritual na kasuotan? Maaari ko po kayong ipakilala. Siyang apelido ko. Kung gayon, maraming salamat, munting kaibigan si. Sect Master Lee, sumunod po kayo sa akin. Sect Master, tuloy po kayo. Naghihintay na po ang aking ama sa bordadong gusali. Salama. Li Guanqi ng Guanyun Sect. Pasensya na sa abala. Hahaha. Tara, umupo tayo sa gusali at mag-usa. Ang lugar na binabantayan doon ay isang mahalagang bahagi ng Yunsiu Pavilion, ang Yunxia Jing Workshop, at mayroon pang ibang espesyal na lugar. May pag-aalala sa kanyang mga mata. May nangyari nga sa Yunsiu Pavilion. Kuya si. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para umorder ng isang batch ng mga ritual na kasuotan para sa Guanyun Sect. Hindi ko lang alam kung tumatanggap pa ba ng order ang Yunsiu Pavilion ngayon. Mukhang may alam na si Sect Master Lee sa nangyayari. Sa ngayon, ang Yunsiu Pavilion ay umaasa lang sa inventaryo para matugunan ang mga order. Pero marami namang inventaryo ang Yunsiu Pavilion. Maaaring pumili ng maigi si Sect Master Lee. Sect Master Lee, sino ang gumuhit ng battle suit ng aking anak? Sino ang gumuhit ng battle suit ng aking anak? Bakit hindi na lang deresuhin ni Kuya Tsi? Anong klaseng problema ang kinakaharap ng Yunsiu Pavilion ngayon? Tingnan natin kung makakatulong ako. Kung hindi ako makakatulong, ayos lang. Pero kung makakatulong ako, huwag kalimutang bigyan ako ng diskwento. Kung matutulungan nga ni Sect Master Lee ang Yunsiu Pavilion na malampasan ang pagsubok na ito, huwag na nating pag-usapan ang diskwento. Ang mismong pinuno ng Yunsiu Pavilion ay personal pa magbuburda at mananahi ng balabal para sa'yo. Hindi yan problema. Nayanig ba ang pundasyon ng Yunsiu Pavilion? Isang sekta na gumagawa ng mga balabal. Ano ang maituturing nilang pundasyon? Sa puntong ito, hindi pa ba magkapakita ang senior? Siya, paano niya nalaman na ito ang matandang ninuno? Ano, senior, iniisip mo bang ako ang nasa likod ng lahat ng ito? Kung ganun, baka masyado mo namang minamaliit ang katalinuhan ni Li Guanqi. Ang matandang babaeng ito ay si Xiao. Ngayon, ang Yunsiu Pavilion ay nasa matinding panganib. Ang pagsubok na ito ay may kaunting paglabag, kaya humihingi ako ng paumanhin. Sana ay maintindihan mo, munting kaibigan. Ay, matandang senior, ano po ang ginagawa ninyo? Hinihiling ko po, Sect Master Lee, na tulungan ninyo ang aming Yunsiu Pavilion. Hanggat malalampasan ng Yunsiu Pavilion ang pagsubok na ito, ang gantimpala ay tiyak na ikagagalak mo. Senior, masasabi ko lang na susubukan ko. Kung ano ang magiging resulta, hindi ko rin masisiguro. Tutal, ang makapaglakas loob na umatake sa Yunsiu Pavilion ng ganito, ang puwersa sa likod nito ay tiyak na hindi ordinaryo. Ang Guanyun Sect ay bagong katag pa lang, at hindi pa matatag. Kung makakabangga kami ng hindi namin kayang kalabanin, mahihirapan din ako. Ngayon lang tayo nagkita. Kaya sasabihin ko na ang totoo sa simula pa lang. Kung sakaling matuklasan kung may kalaban na hindi namin kayang kalunin, ang Guanyun Sect ay tuluyan ng hindi makikialam sa bagay na ito. Ako, si Xiao, ay nanunumpa sa aking buong kultibasyon, dito sa harap ng panunumpa sa langit. Kung ganoon, umupo na tayo at pag-usapan kung ano ba talaga ang nangyari sa Yunsiu Pavilion. Dadalhin ko si Sect Master Lee sa Yunjin Heavenly Palace para mag-usap ng mas detalyado. Ang Yunjin na ito ay marahil isang napakakilabot na sandata.
Ang mga immortal na tagak ng Yunsiu Pavilion ay nalason. Napakalalim ang pagkatago. Ako as si Yunzi ay payhong ngalason. Bakit hindi niyo putulin ang braso para alisin ang lason? Kung puputulin ang braso, ang lason ay agad na dadaloy patungo sa puso. At sa huli ay sasabog. Kaya ang balibalita ay mali na ang Panginoon ng Thor ay nagretiro sa pagmumuni-muni. Ang totoo, nilalabanan niya ang lason na ito. Napakasamang lason nito. Hindi lang ang katawan, pati na rin ang kaluluwa ay kayang dungisan. Ang aking anak ay nagretreat, sinusubukang lampasan ang mga hadlang. Hindi niya napansin na may problema sa immortal na ilog. Masyado siyang maaming nasipsip na kapangyarihan. Ngayon, umaasa na lang siya sa 10,000 taong kabaong yelo para sa pilitang pigilan ang lason sa kanyang katawan. Ano ang pinakamalaking problema na kinakaharap ngayon ng Yunsiu Pavilion? Ito ang ugat ng immortal ng aming Yunsiu Pavilion. Sa ilalim ng lupa ay nakabaon ang 1,200 talampakang haba na ika-4 na antas na ugat ng immortal. Ito rin ang pinagmulan ng immortal na espiritual na enerhiya ng aming Yunsiu Pavilion. Ngayon, tuluyan na itong nalason. Wala bang napansin ang mga bantay sa ugat ng immortal? Maraming beses ko nang sinuri, wala akong nakitang kahit anong problema. Kahit ang protektibong formation ay walang anumang abnormalidad. Ang kasalukuyang kasaganaan ay isang ilusyon lamang na gawa ng paggamit ng immortal crystal. Ang mga batong yan ay Yunmu Sand, mga mineral na ginagamit sa pagtitina. Napakahalaga, hindi mapapalitan. At ang mga espesyal na higanting gagamba na inaalagaan ay sunod-sunod na namamatay. Ito ay parang direktang pinutol ang haligi ng Yunsiu Pavilion. Mayroon bang kapangyarihan na kinalaban ang Yunsiu Pavilion? Hahaha, libu-libong taon na ang nakalipas, paano naman walang kaaway? Pero di ko alam kung sino ang may kakayahang gawin to. Kaya, Ang Yunsiu Pavilion ay nagkapanggap na maunlad pa rin. tama. Kapag di na kayang panatilihin ang ilusyon ng kasaganaan, tiyak na sasamantalahin ito ng kalaban. Ang lupit. Ngayon, ang pinakakinatatakutan ko ay hindi ang mga bagay na yan. Oh, ano po ang inaalala ninyo, Senior? Ang pinakakinatatakutan ko ay mayroong tao sa panahong ito na magsasabing may problema ang mga kasuotan ng Yunsiu Pavilion. Natatakot po kayo na may ginamit na maruming materyales, kaya ninyo kinansela ang order. Tama yan. Ngayon, dalawa lang ang tanong ko. Una, sino ang kinakamalamang na gumawa nito? Pinaghihinalaan kong ang gumawa nito ay mula sa lokal, mga kasamahan sa industriya. Pangalawa, ano ang mayroon sa Yunsiu Pavilion na pinagnanasaan ng iba? Dahil tinanong mo na, di ko na itatago. Pero malaki ang kinalaman nito. Sec Master Lee, gusto kong manumpa ka na wala kang kinalaman sa bagay na ito. Sumunod po kayo sa akin. Ito ang gawa ng pinakamahusay na mangbuburda ng Yunsiu Pavilion sa loob ng libu-libong taon. Ang kanyang obra maestra noong siya'y naging pinuno ng gusali. Pero hindi pa rin sapat ang mga ito. Ang 5 antas na balabal na ito ay ang mga kayamanan ng Yunsiu Pavilion. Ilang 5 antas na balabal lang, hindi sapat para guluhin nila ang Yunsiu Pavilion ng ganito. Baka ang Yunlu Waving SKY Art. Ang huling 2 antas ng pagbuburda ay tanging ang mga pinuno lang ang makakapag-aral. Possible nga yan. Ang bagay na ito ay tinatawag na Buchen Suanni. Ang pinagmulan nito ay parang ugat ng immortal. Maaari itong sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at dahan-dahang lumaki. Ang pinakamahalagang gamit nito ay para kumpunihin ang iba't ibang uri ng mga sandata. Kung mayroon nito, hindi ba posibleng kumpunihin ang Luosha Ghost Mask? Senior Tsi, sa tingin ko, ang target nila ay ang Buchen Suanni na ito. Hindi talaga para sa mga balabal o para sa Yunlu Waving SKY Art ng Yunsiu Pavilion. Pero, kung may isang kultivator na may sirang makapangyarihang sandata, malaki ang magiging halaga ng bagay na ito. Senior, itago niyo na po ang bagay na yan. Bumalik na tayo sa pavilion para pag-usapan. Teka. Tsukay. Shelling. Zangjit. Shelling. Aano to? Bumalik muna tayo bago magsalita. Noong una, sa barrier ng bulwagan kung saan nakaimbak ang mga kasuotang pangmahika, may naramdaman na akong kakaiba. Ang spirit artifact na yon ay may matinding kakayahang tumagos sa mga formation at barrier. Pero kung ano ang eksaktong epekto nito, wala akong ideya. Mukhang ang huling layunin ng kalaban, tulad ng inaasahan ko, ay ang Buchen Suanni.
Gaano katagal pa bago ka makarating sa Zitsia Mountain Range? Kahit gamitin ang teleportation array, abutin pa rin ng kalahating buwan. Senior Tsi, dalhin niyo po ako para tingnan ang Secmaster. Ngayong kumilos na tayo, siguradong may hinala na ang kalaban. Lahat ng bagay ay malapit ng lumabas sa liwanag. Sino ang dapat mamatay? Sino ang tumutulong sa Yongsu Pavilion? Secmaster Lin, sabihin mo sa akin kung gaano katagal pa bago mabuksan ang Sangxian Mianmai at maibalik ang Suantian Mirror. Hindi na magtatagal ang aking kaluluwa. Kung hindi ko maibabalik ang katawan sa loob ng Suantian Mirror, tuluyan nang mawawasak ang aking kaluluwa. Nasaan si Inyagri? Bakit hindi siya personal na bumisita sa akin? Ang Secmaster ay kasalukuyang nagpapahinga. Paglabas niya, agad siyang bibisita sa inyo. Kumusta ang dating Secmaster? Tapos na ang ulat. May nakadiskubre pala. Sino ang nakadiskubre sa spirit artifact ng Suantian? Sa ngayon, wala pang balita tungkol sa kaso ng Yongsu Pavilion. Ang matandang walang silbi. Kung hindi ko lang kailangan makuha ang espiritu ng Suantian Mirror mula sa kanya, bakit ko pa siya pakikisamahan? Emie, ang wanyang Immortal Sect ay isang sanggay ng Kingzone Gate. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mangyari yan, at akala pa rin niya siya ang Secmaster ng Kingzone Gate. Nagpapalakas siya sa wanyang Immortal Sect ko. Gusto ko siyang patayin agad. Noong araw, isang sanggay ng Kingzone Gate ang nagtangkang agawin ang Suantian Mirror kapag nakuha ko na ang aking katawan at naibalik ang aking cultivation. Si Yunyazi ang una kong wawasakin. At pati na rin si Zhao Yanqing. Ang nangyari sa Yongsu Pavilion, hindi ba ito makakaapekto sa plano natin laban sa Guanyin Sect? Hindi siguro. Ang isang taong makakaramdam sa espiritu ng Suantian Mirror ay dapat na isang top-tier Golden Immortal o kahit isang half-step Immortal Monarch. Sa Yongsu Pavilion, wala pa silang ipinapakitang kakaiba. Siguro gumamit sila ng koneksyon para mag-imbita ng isang malaking tao. Maraming tao ang inimbitahan ng Yongsu Pavilion kamakailan, baka may mga mahuhusay na tao sa kanila. Sa Guanyin Sect, walang nakapansin sa ating mga galaw. Wala pa silang kaalam-alam. Mabuti kung gayon. Ang Suantian Mirror ay kailangan nating makuha. Ang usapin sa Guanyin Sect ay maaring ipagpaliban ng ilang dekada. Kaya kung maghintay, sa isang banda, maaari nating bawasan ang pagbabantay ng Guanyin Sect sa atin. Sa kabilang banda, pwede pa nating patagalin yung pagkagising ng matandang yon. Nga pala, Narinig ko na ang Secmaster ng Guanyin Sect, si Li Guanqi, ay wala sa kanilang sect ngayon. May mensahe sa akin ang pamilyang Zhao. Kamakailan lang, pumunta si Li Guanqi sa kanila para tumingin ng mga robe. pumunta siya sa pamilyang Zhao. Kaya may posibilidad ba na pumunta si Li Guanqi sa Yongsu Pavilion para sa mga robe ng sect? Kakausapin ko mamaya ang mga tao sa Yongsu Pavilion para malaman kung ano ang nangyayari doon. Seiji, umalis ka na. Gising, Ju Xiao. Gising ka na. Ju Xiao, anong nangyayari sa'yo? Hindi ako komportable. Secmaster Lee, may problema po ba? Hanapin ang paraan para panatilihin ang kalagayan ni Ju Xiao, kahit ano pa ang mangyari. Pakiusap kay ika-5 na kumilos. Ilang araw pa bago makarating si ika-6 sa Yongsu Pavilion. Babalik kami ni ika-6 ng sabay. May nangyari sa sect. Huwag muna kayong mag-alala sa akin, senior. Walang kwenta ang pagmamadali sa mga bagay na to. Unahin muna natin ang nasa harap natin. Mag-ingat kayo. Kung handa silang kumilos, ibig sabihin may SCY sila sa loob ng pavilion. Malaki ang chance na mabubunyag ang pagkilos ko kanina. Bantayan ninyo ang mga lumalapit kina si Zikyang at Simu. Tama ang paalala ni Secmaster Lee. Kailangan nating mag-imbestiga agad. Ang lakas ng aura ng immortal na enerhiya. Matagal nang ngalason si Azi. Ang lason ay napipigilan lang ng kabaong yelo. 13 araw na siyang walang malay. Buksan ang kabaong yelo, tingnan ko. Ang mga nakapulupot na marka ng lason na to, hindi ito ang pinakakilakilabot. Secmaster Lee, anong nangyari? Kumusta na si Azi ngayon? Ang lason sa braso ay hindi problema, kaya kung alisin ang lason. Pero ang pinagmulan ng lason na ito ay dinumihan ang kanyang kaluluwa. At ito pa ay ang Taiguang Soul. Huwag kang mag-alala, senior. Hintayin mo ang kapatid ko. Baka may paraan siya. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Kahit anong kapalit, kaya kong ibigay. Kahit gumaling o hindi. Ang Butian Swani ay ibibigay ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, senior. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ang lason na ito ay napakakaiba. Kailangan kong tanungin si Kuya Tsu. Kuya Tsu, may alam ka bang bagay na ginagamit ng mga ghost cultivator
para dumihan ang taiguang. May isang lihim na pamamaraan ang mga sinaunang ghost cultivator. Sa pamamagitan ng paggino ng mga curse mark gamit ang Shishun Mingshui, maaari itong mamuhay sa kaluluwa ng isang cultivator sa pamamagitan ng pisikal na katawan. Sa tulong ng Juyo Duansing Curse, maaari itong magbigay ng pabalik na sustansya sa gumagamit ng spell. Ngunit sa Bichuan Prefecture, ang tanging makakagawa ng ganitong uri ng spell ay isang ghost sect na nawasak kasama ng King Zun Gate noong sinaunang panahon. Ibig bang sabihin, nakakaranas ka ng ganitong sitwasyon ngayon, munting kaibigan? King Zun Ge, Kuya Tsu, wala ako sa sect ngayon. Ipapakontak ko si Yifeng sa'yo. Pumunta ka ng palihim sa Guanyun sect. Tara tulungan akong tingnan ang isang bagay. Siege, alis na ako. Si munting kaibigan Lee ay nakatago ng Juyo Duansing Curse. Kung hindi ako nagkakamali. Sa mga nakarang kaon, mayroon ding ilang bagong umuusbong na pamilya ng sekta sa Bichuan Prefecture na ang mga ninuno ay namatay dahil sa pagkasira ng Kaiguang Soul. Tama. Tulungan mo akong alamin sa mga nakarang taon kung aling mga pamilya ng sekta ang nawala sa Bichuan Prefecture malapit sa Hilagang Hangganan. Alamin mo, kapag nalaman mo na, imbestigahan mo ng detalyado ang mga pamilya ng sekta na ito bago sila mawala, kung sino-sino ang mga taong nakipag-ugnayan sa kanila at anong masasamang puwersa. Hanapin ang mga nagkakaparehong tao o puwersa. Kuya. Hey, malaki ang ginawa ng Yunxiu Pavilion na to Ganyan Sec Fortune Hall. Hallmaster Guli, nagbibigay galang kay Senior Tsi. Tara, diretso na tayo sa pag-inspeksyon. Ang taiguang ang nagbibigay buhay. Ang lason na nagkaparumi sa taiguang ng mag-isa, medyo mahirap yata yan. Kung kumalat ang lason sa kaluluwa, mas madali pa sana. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Kuya, gusto mo bang gamitin ko ang kapangyarihan ng Qiangjian Talisman para kunin ang taiguang at buuin ng lason? Hindi na kailangan buuin ng lason. Direktang gamitin lang ang kapangyarihan ng Qiangjian Talisman para kunin ito. Bagamat magdudulot ito ng pinsala sa cultivator. Pero, okay lang naman. Kailangan lang ng pahinga pagkatapos. Senior, ang lahat ng mangyayari mula ngayon. Sana ay matanggap mo ng mahinahon. Huwag kang mag-alala, matanda na ako. May sapat pa akong lakas ng loob. Ito. Buksan ang kabaong. Ngayon na. Nagawa pa niyang malaman ang aking plano. Kung ganoon, tingnan natin kung ano ang kaya ninyo. Juyo Duansing Curse. Senior, hindi po maari. Li Xiaoyu, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Ikaw ang aming dakilang tagapagligtas. Senior, may problema sa sec. Kailangan ko nang bumalik agad. Babalik na lang ako para sa iba pa. Huwag kang matakot, Xiaoyu. Dalhin mo itong regalo. Maari ka nang bumalik dito. Hindi naman malaking problema. Okay pa ang distansya. Anong nangyari, kuya? Babalik na lang tayo mamaya. Ipinaalam ko sa matandang Panginoon nag-iimbestiga siya. Sino ang nag-utos sa'yo? Nagtataka lang ako. Hindi ganoon karaming nagkataon ang pagtataka. Ako na. Kuhain ang kaluluwa. Ang aurang ito may mali nga. Ngayong nahuli ko na, hindi ka na makakatakas. Ang pagtakas, hindi ganoon kadali. Sino mo si Zhao Qihua? Ikaw ay taga-pamilyang Zhao. Senior, kayo na po ang bahala sa kanya. Mula pagkabata, inampon siya ng Yunxiu Pavilion. Pinag-aral ng hasto sa loob ng maraming taon, pero taga-pamilyang Zhao pala siya. Senior, pwede ko po bang dalhin ang liwanag na ito? Kahit ano, munting kaibigan. Mamaya, sasama ako sa iyo sa pamilyang Zhao. Bilisan ninyo, mag-impek. Umalis na tayo rito. Nabunyag na ang ating pagkatao. Umalis. Bakit tayo alis? Labanan. Hindi tayo pwedeng maghintay lang. Immortal Curse, 3 direksyon sa tarangkahan ng langit. Immortal Pillars, selyo ng langit.
Sino ang nasa likod ng pamilyang Zhao? Hahaha. Bakit ko sasabihin sa iyo? Isang hamak na Guanyin Sec. Sino ka ba para magtanong? Jimmy Honglian. Luo Dao. Si Zhao Huyan, anak mo, di ba? Hahaha. Bakit? Isa lang siyang anak sa labas. Ang pag-abot niya sa posisyon ng Pavilion Master ng Yunxiu Pavilion, hindi ba't dahil sa tulong ko sa likod ng mga eksena? Siya, isang walang kwentang tao. Paano siya magkakaroon ng ganoong mataas na posisyon ngayon? Salamat sa akin. Kumilos ng nasa likod nito. Pinapatay nila para manahimik. Senior, babalik muna kami ni Guli sa Guanyin Sec. At saka, yung maruming ilog ng Yunxiu Pavilion, babasahin namin yan pagbalik namin sa loob ng ilang araw. Ang galing ng mangkukulam na ito. Kuya Su, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para mailigtas ang kaluluwa ng babaeng to. Munting kaibigan Lee, medyo mahirap yan. Ang kaluluwa ng babaeng to ay sumabog at muling pinagsama ng isang makapangyarihan. Ang 3 kaluluwa at 7 espiritu niya ay magulo at may kulang pa rin. Maliban kung ano. Ayos lang, lahat ng nandito ay kakampi. munting kaibigan, handa kang gamitin ang puwersa ng Huang Quan na paglay mo. Kamatay lang siya. Kung gagamitin mo ang puwersa ng Huang Quan, tutulungan kitang ibalik ang mga piraso ng kaluluwa niya. Kaya ko siyang gawing Ghost Cultivator. Ang kapangyarihang ito sa iyo, munting kaibigan, kaninong makapangyarihang sinyo sa Huang Quan Realm galing yan? Sino ang nasa likod ng buong pangyayari? Maaring malutas ang katotohanan. Nasa kanya yata ang lahat. Ang puwersa ng Huang Quan na to, pinahina nito ang aking mga hadlang. Ayos ka lang ba, kuya? Ayos lang ako. Nilalabanan ako ng kalooban niya. Gawin siyang Ghost Cultivator. Buksan mo ang iyong isip. Mabubuhay ka lang kung magiging multo ka. Patay na si Zhao Xiong. Ako ang pumatay. Ang pamilyang Zhao ay nilipol ni Senior Xiao. Wala ng pamilyang Zhao sa mundo. Pwede kang maging Ghost Cultivator. Mabuhay para sa sarili mo. Kung gusto mo, malugod kang tinatanggap ng Guanyin Sec. Gusto ko lang malaman kung sino ang nasa likod nito. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Patay na ba talaga si Kuya Zhao? Wala na ba ang pamilyang Zhao? Tapos na ang lahat. Simula ngayon, ito na ang bahay mo. Wanyang Immortal Sect. Ang tunay na salarin. May natuklasan akong malaking sikreto. Sa nakalipas na libu-libong kaon, sa mga sect na misteryosong nawala sa Bichuan Prefecture, lahat sila ay nakatanggap ng regalo mula sa Wanyang Immortal Sect. Sa listahan ng mga regalo, lahat sila ay mayroong Wanyang Spiritual Plant Manual. Wanyang Immortal Sect. Pest. Wanyang Spiritual Plant Manual. Ang Wanyang Immortal Sect ay ang natitirang linya ng sinaunang Kingzun Gate. Pinaghihinalaan kung buhay pa ang Sect Master ng Kingzun Gate noon. At naging Ghost Cultivator. Gigu Mingmen. Noong sinaunang panahon, ang Ghost Cultivator Sect na nawasak pagkatapos ng labanan sa Kingzun Gate. Ang sect na may lihim na sining ng Juyo Duansing Curse ay ang Gigu Mingmen. Ama ang lahat. Nagtugma ang lahat. Munting kaibigan Lee. Pagkatapos ng listahan ng regalo na ipinadala ng Wanyang Immortal Sect kamakailan, mayroon din bang Wanyang Spiritual Plant Manual? Nasa mesa lang yan. Kunin mo na. Mayroon din bang 3 ugat ng Immortal sa Guanyin Sect? Meron. Mula pa noong sinaunang panahon, may kasabihan na, kapag nagtaggo ang 3 yin, lilitaw ang Xuanchen Mirror. Sabi-sabi, ang sinaunang Kingzun Gate ay mayroong isang 5th rank na kayamanan. Ang pangalan ay Xuanchen Mirror. Ang bagay na ito ay may iba't ibang kakaibang epekto. Senior Tsi.
Totoo ba ang balitang ito? Absolutong totoo. Si Suminghe ng Swaming Palace ay narito sa akin. Alam na alam niya ang mga pamamaraan ng Ghost Cultivator. Ano ang gusto mong gawin, bata? Wasakin ng Wanyang. Magaling. Sisiyaw ng Yunsiu Pavilion. Kuya Su, sasama ka ba? Hahaha. Kung hindi, sa tingin mo ba ay personal akong pupunta rito? Ang Wanyang Immortal Sect ay may ganito kalaking plano. Hindi ko talaga inaasahan. Halos mahuli ako sa akto. Emie, ang pamilyang Zhao ay talagang walang silbi. Ngayong alam na ng Yunsiu Pavilion, direktang gamitin ang Wanyang Spiritual Liquid para kunin ang esensya ng spiritual herbs. Wala na tayong oras para maghanap ng mga kaluluwang papatayin ngayon. Bakit nandoon si Li Guanqi? Ibig sabihin ba, ang problema sa Yunsiu Pavilion ay siya ang sumira? Si Xiao ay may mataas na pagkatao, ngunit tumayag siyang sumama sa isang nakababata. Mukhang si Li Guanqi ang may gawa nito. Hindi tama. Sinasadya niya ito. Maghanda! Ang Wanyang Immortal Sect ay nagtaas ng kanilang Sect Protection Array. Siguro may napansin na sila. Ang husay ng pagbuburda. Ito, hahaha, ang ganda. Hindi, masyadong siksik ang enerhiyang immortal dito. Hindi ko mahanap. Ang iba pa. Ayos lang. Ipaubaya mo na sa akin ang susunod. Nasaan si Peng Luo? Panginoon. Ang mga espiritual na halaman, nagsisimula ng malanta. Sinusubukan pa ni Kuya Luo na iligtas sila. Panginoon. Wala na lahat. Ang katawan mo ay mas mahalaga ng libu-libong beses kaysa sa mga espiritual na perlas na ito. Sa susunod, huwag mong saktan ang sarili mo ng ganyan. Narinig mo ba? Pero namatay lahat ng espiritual na halaman. Namatay lahat. Amulan. Hindi ko napigilan ang mga espiritual na halaman. Ang kapangyarihan ng mga espiritual na halaman ay nawala lahat. Grabe. Ang tagal naming naghirap ni Fiaopi. Naghuhukay ng lupa at nagdadala ng dumi. Kinuha nila lahat ng nasa espiritual na hardin. Sage, alisin ko rin ang lahat ng espiritual na halaman sa Wanyang Immortal Sect. Nahanap ko. Hindi mababa ang antas ng bagay na ito. Kaso, halos sira na ang basag ng salamin na ito. Sayang. Walang espiritu ng kagamitan ang salamin na ito. Kahit ayusin pa, basura pa rin ito. Meron. Bakit mo naman nasabi yan? Ha? Ikaw, may napansin ka. Kung di mo sasabihin, paano ko malalaman? Ang aura na yan, napakatago. Kung ilalabas ko ang kaunting lakas sa harap mo, mararamdaman mo ba? Hindi ka napupunta. Noon, kutob lang ang lahat. Hindi ko talaga naramdaman ang anumang kakaibang aura. Kaya, Emie! Sa susunod na mangyari ito, mas mabuting pumatay ka sa palayain. Dapat mong sabihin, ha? alam ko, Kuya Luo. Mukhang ang target ng Wanyang Immortal Sect ay ang Xuantian Mirror. Ang daming paghahanda, dapat may kinalaman sa spirit ng Xuantian Mirror. Baka may spirit na sa loob ng Wanyang Immortal Sect. Tara, wasakin ng Wanyang. Wasakin ng Wanyang. Wasakin ng Wanyang. Ngayon, isa na akong tao ng Guanyun Sect. Dahil namatay na ako minsan. Wala na akong kinalaman sa pamilyang Zhao at Yunsiu Pavilion. Mula ngayon, si Zhao Huyan ay magiging multo ng Guanyun Sect. Napakalakas na purong aura. Ang antas ng lakas ng Ghost Seal ni munting kaibigan Li ay napakataas. Pagiging Ghost Cultivator lang, pero nagawa nitong bigyan ang kalaban ng ganoong lakas. Maligayang pagdating sa Guanyun Sect.
Laban. Bago magdilim. Gusto kong makita ang bandila ng Guanyin Sect. Nakatayo sa mga guho ng Wanyang Immortal Sect. Pasok sa formasyon. Mga walang hiya. Ngayon, wawasakin ko ang Wanyang Nila. Mukhang hindi may iwasan ang labanang ito. Secmaster, masyado na ba tayong maingat? Sa mga batang yan lang ng Guanyin Sect, hindi nila malalaman ang plano natin. Pero ipinakita natin ang lakas ng Wanyang Spiritual Liquid, hindi ba yun medyo hindi magaling? Huwag mo silang gawing tanga. Hindi ordinaryo si Li Guanqi. Maghanda na kayo. Kumusta na si Lin Qingyuan? Sect Master, sinisikap ng lumang master na gamitin ang lakas ng Blood Pool. Wala na tayong oras. Itaas ang watawat ng sect. Ididikit ko ang watawat ng Guanyin Sect doon. Bakit? Bakit sumali ang Xuanming Palace? Hahaha, ang laki ng respeto sa Wanyang Immortal Sect. Nag-alyansa ang Yunxiu Pavilion at Xuanming Palace. Hindi importante ang amin at ang Yunxiu Pavilion, AME. Ang importante, ang Guanyin Sect. Ngayon, papatayin namin ang Wanyang. Sa isang hayop na katulad mo, gusto mong sirain ang proteksyon ng Wanyang Immortal Sect. Panaginip lang yan. Sa laban ngayon, malaking gantimpala sa matapang. Nakasalalay ang buhay ng sect sa laban na to. Mga kapatid, itaas ang espada. Jimmy Honglian, katapusan. Dugo, kainin ng lahat. Shiling Dahang Demon King Body. Atayin silang lahat. Gutsuan Divine Bell. Pest. Guangju Sword. Guanyin Sword Art. Anong klaseng sword art yan? Sa'yo naman talaga yan. Yeah. Lin Qingyuan, hanggang kailan ka maghihintay? Hihintayin mo pa ba akong mamatay bago ka kumilos? Munting kaibigan Li. Isang insenso. Huwag po, Palace Master. Kaya ko pa. Iligtas nyo ang mga disipulo. Huwag nyo akong intindihin. Manahimik ka. Paganahin ang cultivation technique para pigilan yan. Ito ang Yiming Ghost Poison mula sa sinaunang panahon. Kaya ko lang itong pigilan pansamantala. Palace Master 2. Huwag mo akong intindihin. Eze, tulungan mo sila sa loob. Ez, masusunod. Para pigilan ang aking cultivation, talagang nagpakahirap ka. Gete Master, marami na akong pinatay para sa'yo. Saan nyo po nakuha yan? Alam mo kung ano yan. Pero wala akong oras para singilin ka ngayon. Sadyang pinatagal ko ito. Halos lahat ng dapat mamatay ay patay na. Medyo masama ang pakiramdam ko.
Ang kanyang cultivation aura ay malapit na sa half-step immortal monarch. Sa wakas, naibalik ko na ang kalahati ng aking dating lakas. Ibigay mo ang Swanchan Mirror. Ito ba ang sinasabi mo? Kung ibibigay mo sa akin ang bagay na yan, maaari akong manumpa sa langit at hahayaan ko kayong umalis. Huwag mong ibigay sa kanya yan. Ito ang ating panlaban. Kapag nagagulo mamaya, ako ang atake, kayo ang tutulong. Kuya, huwag ka nang magbiro. Si Kuyatsu sa labas, di na makakatagal. Mukhang matindi ang pagnanais mo sa Swanchan Mirror. Paano kung ibigay mo sa akin ng spiritual? Palalayain kita. Haha, nakita mo na ba ang katotohanan? Mukhang di ka naman pala ganun katanga. Ibigay mo ang Swanchan Mirror. Palalayain ko kayo. Pero, ang mga tao ng Yunsiu Pavilion ay may iwan. Ang tagal mong nagplano, akala mo kontrolado mo ang lahat, di ba? Lumuhod ka. Ito, di ito possible. Ibigay mo ang spiritual. Kuya, tingnan mo ang alaala niya. Tingnan mo kung nasaan ang labi ng King Zungete, at kung may magagamit tayo. Kung may magagamit tayo. Guan Yunsek, para sa akin, ito ang lugar na aking muling pagsilang. Kung gayon, mamuhay ka ng maayos para sa iyong sarili. Munting kaibigan, ibibigay mo sa akin. Tama, Kuyatsu. Sisipin mo na ang kapangyarihang ito. Ang kabayanihan ng Suanming Palace sa pagkakataong ito, nakita ng kuya ang lahat. Wala itong silbi sa akin. Ikaw naman, ang iyong pinagmulan ay nasira. Kailangan mo ang mga kapangyarihang ito. Tanggapin mo na, hindi pa niya kailangan yan ngayon. Bukod pa rito, plano kong ibalik ang kanyang katawan sa huli. Muling buuin ang katawan. Huwag kang mag-alala. Hindi kailanman mangangako si kuya nang hindi niya kayang kuparin. Bukod pa rito, ang guro ni kuya ay muling binuo ang kanyang katawan sa Immortal Realm. Ang guro rin ba ni Sek Master Lee ay muling binuo ang kanyang katawan? Sige. Tatanggapin ko ito. Mabuti. Simula nang umakyat ang aking asawa sa 8 Desolations. Bumuti ang kanyang espiritu at enerhiya. Ang 8 Desolations ay mas angkop para sa kanya upang ipakita ang kanyang kakayahan. Hindi. Malaki ang utang na loob ng Yunsiu Pavilion kay Li Xiaoyu sa pagkakataong ito. Paano ko tatanggapin ang mga ito? Kung tatawagin mo pa rin akong senior, ibalik mo agad ito. Ibinigay sa akin ni Xiaoyu ang pinagmulan ng Ghost Cultivator. Pagbalik ko sa palasyo, iyak na masisira ko ang Nint Realm. Ang mga kasuotan ng Guan Yunsek, hindi ko pa nakumpirma. Ang mga mapagkukunan sa storage ring na ito ay magsisilbing bayad para sa paggawa ng mga kasuotan. Simpleng kasuotan lang iyan. Ayaring bayaran ng Yunsiu Pavilion. Gayon na bagong tatag pa lang ang Guan Yunsek, maraming gastusin. Panatilihin mo na lang ito. Kung hindi ka nagmamadali, bakit hindi kayo magpunta sa Guan Yunsek, dalawang senior? Iyan din ang nasa isip ko. Ang wanyang Immortal Sect ay ganap na nawasa. Kailangan kong iulat ito kaagad. Maaring maglibot si Miss Zhao sa sect. Hahayaan kong samahan ka ni Lin Wuji. Munting kaibigan Lee, hindi nga ordinaryo itong Chanchi Tower. Talagang Yunsiu Pavilion nga. Senior, ang galing talaga ng inyong gawa. Nakakamangha. Hahaha, mabuti kong nasyahan ka, munting kaibigan. Mamaya, ipapatahi ko na agad. Kapag natapos, ipapadala ko kay Yunsi para ihatid sa'yo. Paumanhin, munting kaibigan Lee. Kailangan ko na yatang bumalik sa Xuanming Palace. Ang malaking tulong mo sa matandang ito ay hindi ko malilimutan. Sa hinaharap, kung kailangan mo ang matandang ito, hindi ka tatanggihan ng Yunsiu Pavilion. Ganoon din ang Xuanming Palace. Mula ngayon, magiging magkaalyansa ang tatlong sekta. Kung may kailangan kayong tulong, sabihin nyo lang. Hahaha, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, sa mga talisman at elixir, Baka kailangan pa naming abalahin si Sec Master Lee. Oh, munting kaibigan, hindi mo ba ako bibigyan ng ilan ng mga palisman para makita? Ang Yunsiu Pavilion ay magkakaroon na ng negosyo sa Guan Yunsek. Hahaha. Nakahinga rin ng maluwag matapos sirain ang wanyang Immortal Sect. Kung hindi dahil sa tulong ng dalawang malaking sektang ito, kami lang. Baka hindi namin kayang harapin si Yunyazi. Ang daming sektang dumating para bumati noon. Pero hindi lahat ay maganda. Ang pagsira sa wanyang sect ngayon ay makakapigil sa kanilang mga balak. Hindi tayo pwedeng maging masyadong malupi. Baka ang ibang sekta, dahil sa pangamba sa paglakas ng Guan Yun Sect, ay magkakaisa. Kung ganun nga, magiging problema rin yan sa teen. Mamaya, papuntahin natin si Efeng sa iba't ibang sect, magdala ng kaunting regalo, para pakalmahin sila. Magandang ideya yan. Ipahayag natin ang ating paninindigan, para malaman nila ang totoong dahilan ng pagwasak natin sa wanyang Immortal Sect. Paumanhin, kuya. Dapat mas maga ko itong napansin.
Hindi nyo kasalanan. Mula simula hanggang dulo, hindi nagpakita ang tunay na utak sa likod ng lahat. Nga pala, pinapunta ko kayo rito para itanong, ngayong gusto ng sect na magbukas ng pinto para tumanggap ng mga disipulo, kumusta na ang pagkuha ng mga disipulo? Bagong katag pa lang ang sect, mababaw pa ang pundasyon. Hindi pa ito dumaan sa mahabang pagunlad para maging kilala ang imahe ng sect. Kaya karamihan sa mga disipulong may talento ay hindi pipiliin ang Guanyin sect. Sa ngayon, ganun muna. Pupunta ako sa Chanchi Tower para tingnan si Zijon at mag-iisip na rin kung paano ito gagawin. Ngayon, ang reputasyon ng Guanyin sect ay halo-halo, may papuri at may paninira. Ang pagiging malapit sa Xuanming Palace ay tiyak na magdudulot ng kaunting epekto. Mukhang kailangan pa ring ikalat ang katotohanan. Kailangan din nating mag-ingat sa Chanki Sword Sect at iba pa na magkakaisa laban sa Guanyin Sect. Si Pang-5, Pang-6, at si Meng Shu ay gagawa ng Yujian Illusion Realm, pangunahing kagsubok sa pag-ugali. Maaari nang bilhin ang Spirit Testing Cup. Hindi man sila may natatanging kalento. Pero kailangan nilang matugunan ang 2 puntong ito. Hindi bibigyan ng espesyal na pagtrato ang mga disipulong may koneksyon, at hindi rin tababayaan ang sinuman. Magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Plano kong maglibos sa paligid nitong mga susunod na araw. Bakit 1 buwan pa? Ang ordinaryong tao ay napapagod na sa paglalakad ng 30 li araw-araw. 1 buwan ay sapat na. Bakit hindi na lang maglagay ng teleportation ay? Hindi ba mas madali yon? Ang pagsubok. Nagsimula na sa sandaling tumapak sila sa Yinxia Mountain Range. Nagsimula na. Ang libu-libong milyang paghahanap sa landas ng immortal, iyon ang kanilang unang pagsubok. Ang Guanyin Sect ay tumatanggap ng mga disipulo ng walang limitasyon sa talento o spirit root. Kahit na may 5 uri ng sirang spirit root, basta't angkop ang pag-ugali, tatanggapin pa rin sila ng Guanyin Sect. Hindi ka ba natatakot na sabihin ng iba na ang sect ay namumulot ng basura? Hindi natatakot ang Guanyin Sect sa sinumang magsalita na masama. Ang panahon ang magpapatunay sa lahat. Gusto kong magtatag ng isa pang departamento sa loob ng Guanyin Sect para sa kanya. Hayaan si Zhao Hian na maging pinuno ng embroidery hall ng Guanyin Sect. Talaga bang kailangan pang magtatag ng hiwalay na embroidery hall? Ang aking asawa ay talagang mapanuri. Hindi ko man lang naisip ang mga ito. Kung gayon, susundin ko ang aking asawa. Ang mga tao sa sect ay isang pamilya. Ako, si Zhao Hian, ay handang sumali sa Guanyin Sect bilang isang elder. Ang Guanyin Sect ay hindi pipigilan ang sinuman na umalis. Kabilang na ang mga disipulo ng sekta sa hinahara. Kung gayon, Kung gayon, ang lahat ng yamang ginuguling sekta ay masasayang lang. Kung umalis ka sa Guanyin Sect sa hinahara, sa oras ng kagipitan ng sekta, babalik ka ba? naman, babalik ako. Tara, samahan mo akong maglakad-lakad. Hayaan na lang ang mga sektang ito na bantayan ang kanilang mga disipulo. Pabalikin na si Kisha ngayon. Naiintindihan ko. Kukontakin ko sila agad. Immortal Scripture, Ama. Ipapadala ko ito pabalik sa sekta mamaya. Tandaan mo yan. Sa hinaharap, kung may pagkakataon, babayaran natin sila. Bakit hindi muna tayo dumalaw kay Tsuminghi sa Xuanming Palace? Simula nang dumating ako sa Bahuang, lahat ay nagmamadali. Hindi ako nakapagpahinga kahit sandali. Hindi ko man lang nasilayan ang ganda ng Bahuang. Ang mga bundok at ilog ay napakaganda ng kanawin. Mas maganda kaysa sa totoong lugar. Nga. Minsan, iniisip lang natin ang patutunguhan. Nakakalimutan natin ang tanawin sa daan. Matagal pa tayo sa Bahuang. Huwag kang magmadali. Kahit na hindi sapat ang bilang ang mga disipulo na kukunin. Huwag kang panghinaan loob. Sa paglipas ng panahon, ang reputasyon ng Guanyin Sect tiyak na makakaakit ng mas maraming tao para sumapi sa sekta. Ang sarap sa pakiramdam. Tara, maglakad-lakad tayo sa maliit na bayan na yan. Ito na siguro ang immortal, di ba? Ang kanyang dating, iba talaga sa aming mga ordinaryong tao. Si Lola Lee, lumala ang ubo niya kamakailan. Sa halamang gamot na to, gagaan ang pakiramdam niya. 4 na uri ng magkahalong espiritual na ugat. Napakahina ng kakayahan. Sa ganoong kabataang edad, nagawa niyang pigilan ang pagnanasa sa puso niya. Hindi talaga madali. Umuwi na si Musheng mula sa bundok. Tio Lee, nakabalik na po kayo. Kumusta na po ang binti niyo? Ayos lang. Mag-ingat ka. Kakain ka ba sa bahay mamaya? Hindi na po, ipagluluto ko na lang din si Lola Lee. Lola, nakawin na po ako. Musheng, nakabalik ka na.
Lola, pagkatapos kumain, inumin niyo po muna ang gamot, ha? Musheng, ayaw mo bang umalis sa Kingsi Town? Lola, hindi po ako nagmamadali. Bata pa po ako at marami pa akong oras. Hindi na kailangan ng ganoong karaming formalidad. Ang matandang ito ay si Jitsu, ang alkalde ng Kingsi Town. Hindi ko alam kung ang immortal ay narito sa Kingsi Town para kumuha ng mga disipulo. Napadaan lang ako rito, pero pwede naman akong tumingin. Lahat ng bata na wala pang 18 taong gulang ay pwedeng dalhin. Bilisan nyo, umuwi kayo at dalhin ang mga bata rito. Salamat, Immortal. Immortal. Walang sekta ang pupunta sa ganitong lugar para mag-aksaya ng oras. May tunay na immortal na dumating. Bilisan nyo, gisingin ang mga bata. Talagang epektibo ang pagsubok sa espiritu. Kung makakapasa ang anak namin sa pagsubok, iyon na ang pagkakataon niyang umangat. Ang Guanyin Sect ay magbubukas ng mga pintuan nito sa loob ng 1 buwan para tumanggap ng mga disipulo. Ang Guanyin Sect ay mas nagbibigay halaga sa pag-ugali ng disipulo kaysa sa kanilang likas na talento. Ngayong araw, napadaan lang kami sa Kingshan Town. Sinusubukan lang namin ang spiritual root ng inyong mga anak. Gayunpaman, kahit may spiritual root talent, kung gusto ninyong sumali sa Guanyin Sect, kailangan pa rin sa loob ng 1 buwan pumunta sa Guanyin Sect para sa pagsusulit. Tama ang sinabi ng immortal. Nararapat lang. 5 elementong spiritual root. Immortal, ito. Ang batang babae bang ito ay may kakayahang mag-cultivate? Ang dami kong nakikitang kulay. Hindi ba maganda yan? Ang 5 kulay na spiritual root na ito ang pinakamahina na. Ang pag-cultivate ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Magsikap ka, Musheng. Sa tingin ko kaya mo. Tingnan natin kung kaya ni Musheng. Mula pagkabata, ramdam ko na may spiritual energy si Musheng. Bakang kaya niya. Bagamat walang magandang binhi ngayon, kung may lumitaw na talentadong disipulo sa Kingsi Town sa hinaharap, maaari pa rin silang subukan gamit ang spirit testing ko. Pagkatapos, taon-taon, magkapadala ang Guanyin Sect ng mga tao para maghana. Ang sinabing immortal, totoo pa rin ba? Ako, si Li Guanqi, laging kumutupad sa salita. Ang pamantayan ng Guanyin Sect sa pagganggap ng disipulo ay hindi magbabago. Musheng, hindi mo naman siguro iniisip na pumunta sa Guanyin Sect, di ba? Ang layo nito, mga 1,200 li. Ang layo naman yan. Sa tingin mo, darating ang batang yon? Ang tingin ng batang yan, parang kay Chen Xiaotian. Siguradong darating siya. Hindi ko lang alam kung paano niya haharapin ang mandang babae. Musheng, nagbigay-pugay kay Lolos Hao. 3 taon na ang nakalipas, sa gabing may niebe, ang uling na dinala ni Lolos Hao, hindi hinayaang mamatay sa lamig si Musheng. Ang kabutihang ito ay hindi malilimutan ni Musheng. Anak, huwag kang mag-alala sa bayan. Huwag kang mag-alala sa akin. Maglakad ka ng maayos. Magpatuloy ka, kumain ka ng dumpling. Kumain ka muna bago ka umalis. Kung hindi kaya sa 10 kaon, sa 100 kaon. Ngunit ang ganitong uri ng pag-isip, malayo sa mga mayayabang na kabataan, umiral, sa parehong antas. Ang pag-iisip ni Chen Musheng, sa harap ng kahiyapan, mas madali siyang makakahanap ng solusyon kaysa sa iba. Dahil sa kanilang paniniwala sa buhay, wala silang opsyon na sumuko ng madali. Bakit biglang ang daming tao? Tara, tingnan natin. Ako si Li Xinglan, ang 3 elder ng Hanyu Immortal Sect. Ngayon, nagre-recruit kami ng mga disipulo sa Ulu City. Sana'y panatilihin ninyo ang kayusan. Ang limitasyon sa edad ay masyadong mababa. Ang Juding Heavenly Palace ay tumatanggap lang 5 taong gulang. Ang talento lang ang tinitingnan. Kahit kaunting pagkahuli, ayaw nila. Masyadong mabagal ang simula. Ang likas na kakayahan ay may ganap na kalamangan. Ahaha. Maganda ang single element eye spiritual root. Ang heavenly eye spiritual root ay maaaring direktang makapasok sa inner sect ng Hanyu Immortal Sect. Bibigyan ng 3 frost spear, 1 Swanbing sword, at 1,000,000 kristal na immortal sa kanilang pamilya. Ang mga basura na tulad nito ay nangangarap pa ring baguhin ang kanilang kapalaran. Wala talagang kamalayan sa sarili. Sa mina ng immortal, bilang minero, baka sakali pa. Tapos ng pagsubok, kunin ang kasa. Ang ani ay sapa pa naman. Teka, Hindi pa ako nakakapag-test ng spiritual root. Pakiusap, Immortal Master, bigyan niyo ako ng pagkakataon.
Sa susunod na taon, babalik ang Hanyu Immortal Sect. Bumalik ka na lang sa susunod na taon. Ang Hanyu Immortal Sect ba ay tumatanggap lang ng mga disipulo mula sa malalaking pamilya? Kami bang mga mahihirap na walang kapangyarihan at impluensya ay wala man lang kahit kaunting pagkakataon? Ang pesteng hamak na yan, sa harapan ng napakaraming kultivator sa syudad. Sasabihin ang ganyang bagay. Ang batang ito ay masyadong nagmamadali. Ang dalawang pangungusap na ito ay parang inilagay ang ginintuang immortal sa mainit na uling. Kung hindi niya susubukan ang batang ito, sa hinaharap, ang Hanyu Immortal Sect ay mahihirapan ng kumanggap ng ordinaryong disipulo. Yemye. Bakit naman? Ang Hanyu Immortal Sect ay palaging pantay-pantay sa pagtanggap ng mga disipulo. Munting Beto. Tumayo ka at subukan. Kung makakapasa ka sa pagsubo, maaari ka ring maging disipulo ng Hanyu Immortal Sect. Mukhang nagkamali ako kay Elderly. Paano naman kami hindi papansinin ng Hanyu Immortal Sect? Nakita ko na ang batang iyon ng ilang beses. Siguro gusto niyang pumasok sa Immortal Sect para pagalingin ang kanyang ina. Medyo nagmamadali nga lang. Talagang isang basura. Haha, nga pala. Narinig ko na may Guanyon set na tumatanggap ng mga disipulo kamakailan. Hindi nila tinatanong ang spiritual root. Bakit hindi mo subukan? Ang Guanyon sect na yon ay may maraming gusto sa mga ghost cultivator. Sino ang mga ngahas pumunta? Ahaha, basura ay basura. Nangangarat na baguhin ang kapalaran laban sa langit. At makasama kami. Sige, umalis na tayo. Sino ka? Ang isang ginintuang immortal ay may ganoong makitid na pag-iisi. Immortal Master. Immortal Master, ako si Shi Li. Kahit maging panlabas na alagad lang, ayos lang. Pakiusap. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Panlabas na alagad. Sa ngayon, hindi pa kinukulang ang Hanyu Immortal Sect. Hindi ako susuko. Ang batang to, nagsasakripisyo siya ng buhay niya. Malakas lang, makakapagkultivate na. Huwag kang maging mayabang. Ang cultivation ay nakasalalay sa talento at resources. Huwag na tayong pumunta sa konti na yan, huwag na. Lay anak, pakiusap sa inyo. Pakiusap, tulungan niyo kami. Ilipat niyo ang batong kandado na yan. Iligtas nyo sa pakiusap. Pakiusap, tulungan nyo sa inay. Wala akong silbi. Hindi ako karapat-dapat sa Immortal Sect. Hindi ako makakahanap ng lunas. Ara, tingnan natin siya. Matagal nang may malubhang sakit ang aking ina. Ayoko nang magdusa pa siya. Kahit makapasok ka sa Immortal Sect, maaring maranasan mo ang hindi mabilang na pagsubok sa buhay at kamatayan. Kahit mas masakit pa ang kapalit kaysa sa ibinibigay mo ngayon. Kahit ganoon, magpapatuloy ka pa rin. Basta may ligas ko ang aking ina. Kahit anong hirap, kaya kong tiisin. Paano kung sabihin ko sa'yo na mahina ang iyong kakayahan? Kahit makapasok ka sa Immortal Sect, hindi rin magiging mabilis ang iyong paglilinang. Maaring habang buhay kang manatili sa kinatatayuan mo, hindi makabuo ng pundasyon. Ano ang gagawin mo? Hindi ako takot sa mabagal. Kung ang iba ay 1 beses magsanay, ako ay 10 beses. 100, 1,000. Kung ang iba ay 1 araw, ako ay 1 buwan, 1 taon. Hanggat may pag-asa, hindi ko susukuan ang kahit katiting na pagkakataon. Ang sakit ng iyong ina ay nawala na. Hindi problema ang mabuhay ng 100 taon. Ang resultang ito ay bunga ng iyong matatag na kalooban. Pagkatapos ng 1 buwan, sana makita kita sa Guanyon Sect. Walang pintuan sa landas ng immortal. Ang ilaw ng puso ang gagabay. Magtanong sa mahabang buhay, baguhin ang kapalaran. Paumanhin, nag-retreat ang prinsesa. Hindi niya kayo personal na naasikaso. Hindi may iwasan ang ganitong sitwasyon sa palasyo. Kung gayon, sandali lang kami at babalik na. Mukhang umunlad ang cultivation ni Kuya Su ngayon. Salamat sa walang pag-alinlangang regalo ni Sect Master Li. Dahil dito, malaki ang pagunlad ng cultivation ng prinsesa kung makakamit niya ang paggigil ng Ghost Monarch. Depende na lang sa swerte. Paumanhin, ang pagiging malapit sa amin ay nakaapekto pa rin sa Guanyon Sect. Kung ang mga batang iyon ay nagpapahalaga rin sa mga walang kabuluhang bagay na ito, kung gayon, hindi rin sila karapat-dapat maging disipulo ng Guanyon Sect. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, sa plaza ng pagganggap ng disipulo ng Guanyon Sect, hindi ito magiging walang tao. Maganda ang tiwala sa sarili.
mayroong 52 katao sa kabuuan. Hindi ko lang alam kung ilan ang makakarating sa tarangkahan ng Guanyin Sect. Paano kung may bumagsak sa labas ng 100 talampakan mula sa tarangkahan ng Guanyin Sect? Ano ang pipiliin mo? Kailangan na lang niyang maghintay sa susunod na pagkakataon. Ang libu-libong milyang lupain na ito ay hindi lamang sumusubok sa kanilang personal na kalooban, kundi para rin sa kanila na gamitin ang kanilang utak. Paano ipamahagi ang kanilang lakas? Mas maingat na obserbahan ang mga ruta sa paligid upang makatipid ng lakas. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kung may ilang bumalik pa, magiging katawa-tawa ang pagtanggap ng disipulo ng Guanyin Sect. Ang kapangyarihan ng natitirang kaluluwa sa pinagmulan na ito, ang aking pagkakataon para umunlad. Sirain mo ako. Masyadong maraming laban ang lahat sa pang-araw-araw, kaya maraming sira ang mga kasuotan. Masaya akong makatulong sa pagtahi para sa inyo sa pavilion. Masaya rin ako sa loob. Si Chen Musheng ay pumasok sa Yinxia Mountain Ranch. Xiaosheng, puntahan mo ang batang ito. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa mga panganib at pag-iingat. Siya si Sect Master. Dinala pa niya ang kanyang ina. Kung madala mo ang iyong ina sa Guanyin Sect, ako mismo ang kukuha sa iyo bilang disipulo. Ang mga batang ito, ang hilig magingay. Umakyat lang at winasak ang 6 na malalaking pamilya ng sekta, at direktang hinarap ang isang lumang sekta. Ang galing naman ng kakayahan nilang makipag-ugnayan. Imbestigahan ang Xuanming Palace na ito, at ang Chiangke Sword Sect at iba pang mga sekta. Malinis ba sila? Buisit ka. Ang Guanyin Sect ay umuunlad. Kailangan kong maghanda ng regalo para sa iyo. Lolo Tsue, huwag ka nang magbiro. Maliit lang ang ginagawa namin. Hahaha. Hindi maliit ang ginagawa ninyo. Sapat na ang mga resources na ibinigay ninyo. May natitira pa kaming kalahati. Alam ko na ang lahat ng nangyari sa pagtatatag ng Guanyin Sect. Ang mga kinakailangan ninyo sa pagtanggap ng mga disipulo ay nakakagula. Ito ang daan na hindi ko nalakad noon. Mahirap ang daan na pinili mo, pero kung dahan-dahan kang lalakad, magkakaroon ka ng mas magandang resulta. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Ang mga batang ito, pagkatapos umakyat sa Ascension Platform, hindi pa rin nila alam kung paano mag-ayos kagad. Para magkaroon tayo ng isang paraan ng komunikasyon. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanila pagkatapos nilang umakyat. Ayon sa aking master, pinili nilang magtatag ng sarili nilang sekta. Hindi naman ganoon kadali yan. Hindi ko alam kung nabuli ba siya. Anak, paano kung iwan mo na lang ako dito? Mag-isa ka na lang magpatuloy. Hindi naghihintay ang oras. Mga 10 araw na lang. Hindi mo ako maabot sa dulo kung kasama mo ako. Hindi pwede. Kahit buhatin kita, dadaling kita sa Guanyin Sect. Kung hindi man, ayaw ko na pumasok sa sect na yan. Anak, mga immortal yun. Doon sila nakatira. Baka hindi rin ako makapagstay kung sumama ako. Maging mabait ka, makinig ka. Ikaw na lang mag-isa. Emie, isang baguhan lang na sect, nagtapang-tapangan pa sa harap ng lahat. Hahaha, kumuha ng mga estudyante. Pero kung mamamatay lahat ng estudyante mo, tingnan natin kung sino ang kukunin mo. Sect Master, may kakaiba. May naramdaman akong mga pamilyar na aura. Pumasok sila sa Yinxia Mountain Ranch. Hanapin sila. Babalaan mo sila. Umalis sa teritoryo ng Guanyin Sect. Kung ayaw, patayin. Kung hindi sila alis, patayin at alamin ang pagkakakilanlan nila. Emie, Naghahanap ng kamatayan. Patayin silang lahat. Ang aura ng cultivation method ng Hanyu Immortal Sect. hahaha, Sect Master Lee, matagal na tayong di nagkita. Sa pagkakataong ito, kinakatawan ko ang Hanyu Immortal Sect at nagdala ng regalo para batiin ang Guanyin. Ako, si Li Guanqi, ang kumatay. Gusto mo akong paghigantihan? Guanyin Sect, Seg. Ang Hanyu Immortal Sect, sa totoo lang, di naman gagawa ng ganito. Nakipag-ugnayan na ako sa Sect Master ng Hanyu Immortal Sect.
Ako mismo ang pupunta sa Hanyu Immortal Sect para tingnan. Munting kaibigan, huwag ka munang magmadali. Ina, bakit po kayo narito? Kung di ako nagkakamali, si Lixinglan ay ang third elder ng Hanyu Immortal Sect, di ba? Ang taong ito ay may mataas na posisyon sa Hanyu Immortal Sect. Ang Guanyun Sect ay basta na lang pumatay. Yunzi. Kung naiintindihan mo lang ang pagkatao ni munting kaibigan Lee at ang daan ng pagkatatag ng Guanyun Sect, di mo na sana itatanong ang mga yan. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Agad na pumunta sa Hanyu Immortal Sect. Kung di ito maayos, baka pagkatapos kumuha ng mga disipulo ang Guanyun Sect, agad silang makikipaglaban sa Hanyu Immortal Sect. Ina, umalis na po kayo. Ang aking mga pisala ay halos gumaling na. Walang mangyayaring masama. Imbestigahan mo ang bagong tatag na Guanyun Sect. Kung mas detalyado ang impormasyon, mas mabuti. Sect Master Lee, umalis na ako sa Yunsu Pavilion. Marahil makakarating ako sa Guanyun Sect mamayang hapon. Lahat ng mga kasuotan ay handa na. Pasensya na po sa abala, Pavilion Master Tsi. Malugod kang tinatanggap ng Guanyun Sect. Munting kaibigan Lee, nang malaman ng mga taga Hanyu Immortal Sect ang buong pangyayari, agad silang pumunta rito para humingi ng tawad sa'yo. Nasa daan na rin kami ngayon. Sige. Pag-usapan na lang natin pag dumating na sila. Ano ang sabi nila? Pumayag na yung sect master ng Guanyun. Kin, alam ko. Alam kong ayaw mo talagang magmakaawa ng ganyan. Pero makinig ka sa Kin, kailangang humingi ng tawad ng Hanyu Immortal Sect ngayon. Wala naman silang naidulot na malaking pinsala. Bakit tayo hihingi ng tawad sa isang bagong tatag na sekta? Noong una pa lang, di na ako sang-ayon dito. Kung ako ang masusunod, pinatumba na lang natin sila. Pinatay nila ang isa naming ginintuang immortal, 3 kunay na immortal, at kailangan ko pang pumunta rito para humingi ng tawad. Pag kumalat to, paano pa makakatayo ang Hanyu Immortal Sect sa Southern Region? Hindi nyo pa talaga gaanong kilala ang Guanyun Sect. Kung kilala nyo lang ang tunay na ugali ni Li Guanqi, may intindihan nyo kung bakit ko ito ginagawa. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti nyo. Sa madaling salita, dahil ako ang nagsisilbing tulay dito, gawin na lang maliit ang malaking problema at tuluyan ng maayos ang gulo. Buhay pa naman ang kaluluwa ni Li Xinglan. Hindi naman sila naging sukdulan. May pagkakataon pa para maayos ang lahat. Sa wakas, may nakarating na sa Kyungti. Ang bigat ng mga suga, ang tingin niya parang lobo. Pira-piraso ng yaudan. Kailangan kong makapasok sa Immortal Sect. Ito ba ang pundasyon ng Guanyun Sect? Sana magkaroon ako ng lugar na matutuluyan. Kalahating tao, kalahating demonyo. He, interesante. TSK. Ice-type Heavenly Spirit Root, magaling ang talento. Wala man lang umaagaw nito. Ano kaya ang iniisip ng ibang sect? TSK, syempre yan ay, para mapanatili ang reputasyon nila bilang marangal na sect. Hihe, nakakuha tayo ng magandang pagkakataon. Maghanda kayo, sasalubungin natin ang una nating disipulo na umakyat sa bundok. Isa pa rin akong kakaiba. Nakarating ka na rito. Susuko ka ba talaga? Lin Chen, bumabati sa inyong mga immortal. Maaari ko bang itanong sa inyong sect, tatanggapin nyo ba ang isang tulad kung may dugong kalahating tao, kalahating demonyo? Kung hindi nyo po patanggapin, alis po agad ako. Anak, hindi ba naging madali ang paglalakbay mo rito? Huwag kang mag-alala, tatanggapin ka ng Guanyun Sect. May ilang araw pa. Bumaba ka muna at maggahinga. Bilang set master, sinasabi ko sa'yo, kahit na isa kang demonyo, basta makapasa ka sa Wensin Secretarial, patanggap din ang Guanyun Sect. Tulad ng narinig mo, ang Guanyun Sect ay tumatanggap ng disipulo nang hindi tinitingnan ang pinagmulan. Tara, dadalhin kita sa tirahan ng mga disipulo. Magpahinga ka muna. Ah, siya ba yon? Siya si Zufyan. Siya ang mananahi ng ating sekta. Talagang isang ghost cultivator siya. Haha, napakahusay niya sa pagtahi ng mga magikrobe. Siyempre, hindi naman siya ganoon dati. 3 araw pa bago ang deadline. Sa 3 araw na yan, makakapagpahinga ka ng maayos. May pagkain at mainit na tubig na inihanda sa kwarto. Pagkatapos ng 3 araw, sasabihan ka naming pumunta sa plaza. Ang bagay na yon siguro ang huling pagsubok, di ba? Si Yuzikyu po, bumabati sa inyong lahat, mga Immortal Master. Wala akong pakialam. Ako ang magtuturo sa kanya. Magtuturo ng ano? Kalokohan. Maiintindihan mo ba ang yin yang body? Ikaw. Ang sinasanay ko ay ang daan ng karma. Siya ang pinakaangkop sa aking landas. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Walang kapangyarihang umatake. Hindi man lang makapagsalita ng isang salitang pagtutol. Mukhang maganda ang pinagmulan ng batang yan. Kalmado naman ang kanyang pag-ugali.
Pero tungkol sa inyong body, siguro hindi rin alam ng pamilya niya. Magaling din ang batang si Lin Chen. Pero masyadong matindi ang galit sa kanyang mga mata. Iba-iba ang pinagdaanan. Hindi natin pwedeng asahan na maging kalmado rin si Lin Chen tulad ni Yu Zikyu.